timeline nga, ang aga nag-umpisa, 'di ba? 2017, 2018, kulang pa nga yan kasi hinaba-haba niyan eh. Kulang pa nga eh. Nag-umpisa tayo 2019 na, withdrawal from the ICC. Actually, mas maaga pa yan eh. Kasi 'di ba nag-umpisa sa preliminary investigations at yung pagbabala nila na pupunta sila rito. Lagi naman akong nandito, lagi naman akong manang, hindi naman ako nagbabago kailanman. At mula pa nung bata kami, parati naman siyang pinagbibili ng tatay ko na alalayan. Ang problema, hindi ko na magampanan. At maraming humaharang, hindi nakikinig, hindi ko alam. Of course, it's not the ideal situation at all. Hindi naman siguro. Independent lang, mahirap pumanig eh. Nung umpisa pa lamang ng eleksyon 'no, nung October pa lang, sinabi ko na mag-i-independent ako. May partido ako kasi NP ako, pero ayokong pumanig sa isang grupo laban sa kabilang grupo. May masamang pakiramdam ako siguro nung October pa na mauuwi ito sa bardagulan. Eh, hindi ko alam na mauuwi sa ah, ano bang tawag diyan, sa pagtangay ng isang dating pangulo sa ibang bansa. Mas malala ang nangyari kaysa sa inaakala ko. Kinakabahan ako. Kinakabahan ako kasi ang tao, hirap, ang tataas ng presyo, hindi natin natututukan at imbes na yung problema ng mamamayan ang pinag-aabalahan, nauuwi tayo sa sobrang daming politika yata. Ba't ba tayo nagkaganito? Sa dinami-dami ng issues, ng gasolina, dami-daming problema, eh, bakit tayo napunta sa toxic politics ulit? Hindi panatag ang kalooban ng taong bayan. Maliwanag 'yun. Maraming hindi kalalabas lang ng World Happiness Index, 'di ba? Andun eh. Andun sa World Happiness Index, 'di ba, na dapat happy yung tao, kayang kumain, lahat ng basic services na ibibigay, walang korapsyon at naniniwala sila sa mga kapwa nila, naninindigan sila para sa kanilang gobyerno. Marami dun kulang sa atin. Oo nga eh. Zero. May kopya, no? I think you have copies. Bibigay niya lang. Yeah. Ha? You have, di ba? Okay. I think they have, you have a link somewhere. Okay lang kasi palagay ko sila rin nahihirapan. 'Pag hindi ako sisipot, tapos na-announce na nila na 11 lang, tapos hindi na binabanggit yung pangalan ko, para 'wag nang nag-aalanganin. Mas klaro, 'di ba? Alam mo naman ako, in your face. Hindi ko nga alam kung paano ako naging politiko, masyado akong prangka. Oo, ang balita 'di ba yung haka-haka, yung mga kapulisan 'to, si Senator Bato, Albayalde, 'di ba? Yung ano yun, Leonardo Danao, sino isa? Kalimutan ko. Hindi, 5 eh. Oo, Leonardo Mata Danao. O tama, 5. And then Bato, oo. Ang alam ko, 5. 5 nandun sa warrant. Pero chismis lang yun hindi pa lumalabas. Kaya hindi ako mag-group effort base sa chismis. Okay kayo kung may palit sa inyo si Kiko Pangilinan sa Alyansa? May mga ganun din pala ba? Oo nga, nakita ko nga. Pero ang alam ko, yung alam din ninyo, yung nabasa ninyo, yun din lang ang nabasa ko, yung Kiko Bomb, pinagpalit sa amin ni Camille. Yun ang nabasa ko. Hindi ko alam kung totoo o hindi, pero maraming haka-haka.
Baka yun naman, oh. Kung meron na kayong napag-usapan ni Hong Camille na baka Wala. Actually, I saw her dad yesterday. Wala namang binanggit. Tinatanong ko, may direktiba ba ang NP? Sabi nila, wala. Ah, yung NP kasi, chill kasi na, kwan yun eh, na partido. Hindi masyadong nakikialam. So, hindi pa kami nag-uusap ni Camille. Pero ang sabi sa dyaryo, sumipot daw si Camille doon sa meeting nung 24 ba yun? Oo, di ba? Sabi doon sa interview na pumunta daw si Camille. Wala kayong communication with the Villar family. Kasi tinatanong ko kung may direktiba, hindi, sabi niya, yung paniniwala mo, yung paninindigan mo, ganun naman kasi sa NP. Kasi iba-iba din yung mga lokal, marami kaming lokal marami kaming congressman, mayor, governor. Iba-iba naman yung kanilang stand. Kaya hindi masyadong pinapakialaman. salamat po. Well, unang-una, magkaliwanagan dun sa sinasabi na international law, hindi naman pangkaraniwang practice yan, hindi naman araw-araw na yan ang pinapractice ng abogado, kinakailangan siguro yung ex-justice, yung mga framers ng konstitusyon, ang dating mga mambabatas, hindi ko alam, or else yung mga expert din sa international law, pagkatapos nun yung iba pa. Maraming nagsusulat di ba? Pero pag nabasa mo yung pahayagan, parang hindi naman sila neutral, parang lahat may panig. Iniiwasan natin yon hanggat kaya. Pagkatapos noon, yun nga, yung katulad ng sinabi ko kanina, yung mga OFW, gusto malaman kung talagang maipagtatanggol ba natin sila. Eto na nga, dito sa Pilipinas, paano pa daw sila nagkakayod at naghahanap buhay sa ibang bansa. Kayang-kaya silang kunin. At saka yung mga nakakulong, makakauwi pa daw sila. Paano ba? Tapos, yun nga, sino mananagot? Maraming tanong pa rin talaga. Ma'am, nung na-elect si Bongbong as president, sabi niyo, ito yung chance to redeem yung pangalan ng mga Marcos. Considering dito sa issue sa pagka-aresto kay dating Pangulo. Mariredeem ko ba? O sige, nire-release na tayo? Well, nanghihinayang ako, hindi lamang para